Kaya tayo na lang ang mag-a-adjust para tayo'y makapag-ingat. At minsan kahit gaano tayo ka-health conscious, hindi na natin maiwasan na dumarating sa atin ang sakit. Kaya ang gagawin natin ay talagang haharapin na lang natin ito ng may kababaang loob. Sa ating unang pagbasa ngayon, pinahayag sa Aklat ng Karunungan na maging ang mga taong matuwid, maging ang mga taong mabubuti, hindi nila maiwasan ang banta ng mga masasama. Hindi maiwasan na subukin, na pahirapan at gustahin maging ang mga mabubuti. Suffering cannot be avoided. And so, what we need to do is to face it. But it is not easy to face it because we should need to learn how to be humble. Sapagkat sa ating kababaang loob, doon lang natin magagawang tanggapin at harapin ang anumang paghihirap. Sa ating ebanghelyo ngayon, tinuturuan ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa hindi maiiwasan na magiging paghihirap na kung saan sinabi ni Jesus, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at mapatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sadyang hindi maunawa ng mga alagad at sila'y natatakot din na magtanong sa kanya sa mangyayari. Kaya ang ginawa ng mga alagad para iniwas nila ang usapin. At anong kanilang ginawa? Sila'y nagtalo-talo na lang patungkol sa kung sino ba ang pinakadakila. Change topic sila from suffering to who is the greatest. Ayos ang naging pagtatalo ng mga alagad patungkol sa pagiging dakila. Sapagkat pag sinabing dakila ay makapangyarihan, marangya, masagana, kaya iwas sakripisyo, iwas pasakit. Ngunit kahit anong iwas ng mga alagad sa usapin patungkol sa pasakit at kamatayan, sinabi naman ni Jesus, ang sino mang nagnanais na maging una, ay dapat na maging huli sa lahat. Maging lingkod ng lahat. Dito ay nais ipaunawa ni Jesus na sa pagiging dakila, kailangan munang matutong magpakumbaba. Kaya tinawag ni Jesus ang isang bata upang matularan ang kababaang loob ng isang bata. It is in the childlike humility we can accept and face suffering. Sometimes, when it comes to suffering and death, we avoid to talk about it. And so, we change tone. We change topic. Natatakot tayong pag-usapan pag sinabing kamatayan at pasakit. Kaya change natin ang usapan. Umiiwas tayo sa pasakit at sakripisyo dahil mas gusto natin ang komportableng buhay tulad ng mga tinuturing na dakila. Mga dakila na mga sikat, makapangyarihan, may mararangyang buhay. Ngunit kalakip ng karangyaan, kapangyarihan, may mga taong masasagasaan. May mga taong naaabuso dahil sa paggawa ng masama. So what we need to do? What we need to do is not to avoid the suffering, but the act of sinning, committing sin, to avoid evil. Kung may dapat tayong iwasan, ito ay ang gumawa ng masama. Hindi yung iwasan natin ang sakripisyo. Yung dapat nating iwasan ay yung paggawa ng kasalanan. Yun ang dapat nating iwasan. At yan po yung sinasabi ni Santiago sa ating unang pagbasa. Saan man naghahari ang inggit at makasariling hangarin, maghahari din doon ang kaguluhan at lahat ng uri ng masasamang gawa. Yan ang dapat nating iwasan. Ang inggit, ang mga makasariling hangarin, sapagkat ito yung nagtutulot ng maraming kaguluhan.
At lahat ng kasamaan ay bunga ng kayabangan, pagmamataas. And when we are too proud of ourselves, we will do everything to avoid suffering. Ganun yung mga mayayabang. Umiiwas sa pasakit. They avoid suffering even to the point of doing evil to others. Mga kapatid, kahit ano ang kalagayan natin sa buhay, hindi naman natin talaga maiwasan ang masakit at kamatayan. Kaya madalas sa mga taong sobrang taas ang tingin sa sarili, pag bumagsak, sila ang mas matinding sakripisyo at pasakit kung saan hindi nila kinakaya dahil nasanay silang nasa taas. Pero pag tayo ay mapagpakumbaba, tulad ng sa bata, kahit anong sakripisyo at pasakit pa yan na pagdaanan natin, nagagawa natin itong lagpasan dahil sa pananalig, napapagtatagumpayan natin ito dahil sa Jesus mismo sa kanyang kababaang loob, napagtagumpayan niya ang pasakit at kamatayan. We should learn how to be humble, especially in prayer. Ngayon po ay taon ng panalangin. In prayer, we are able to receive Jesus. Sa panalangin, maunawa natin na ang pagtanggap natin sa pasakit at sakripisyo ay pakikiisa sa ating Panginoong Hesus. Kaya patuloy lang tayo sa ating pananalangin. Lalo na sa mga pinagdadaanan nating pasakit. Kung may mga suffering tayo at mga pinagdadaanan sa ating buhay, ito ay paraan upang tayo ay mas kumapit sa Diyos sa panalangin, upang tayo ay maging mabuting katiwala na nagbabalik handog ng panahon, ng talento at ng yaman. Kahit na may pain, may sakripisyo, dahil dito tayo napapatatag sa ating pananampalataya kay Jesus. At dito natin napaglalabanan ang temptation, ang kasamaan. In our humility, we always have the courage to do good, even there is suffering, because we believe in Jesus, who is the source of our strength and our only happiness. Amen.